Yung mesilya ho, mupo muna. Hala ko nagkamali ho ako ng pinasukan eh. Parang dinagyang yung nadatnang ko eh. Sa dami niyo ho dito, parang dapat halalan na ngayong araw kung pwede. Naalala ko ho tuloy, nung araw, nung may martial law pa tayo, nasa Cebu kami. Eh, nagkataon ho, may rally. Meron hong senador, bagong martial law, dumating siya huli. So pagdating niya ho, ang inabutan niya doon sa plaza, tatlong tao. Sabi niya ngayon, magsasalita pa ba ako? Tatatlo na lang itong dinatnang ko. Sabi ko sa kanya ng MC, sayang naman ho, mukhang hindi pa kumbinsido yung tatlong yan, magsalita na rin kayo. Okay? So nagsalita po siya, kalahati ng talumpati, tumayo yung isa doon sa tatlo, umalis. Bah, iniwanan pa ako, sabi nito nagsasalita. Lingon siya sa MC, ituloy na po nyo, 2 na lang, kompleto na tayo dito, 100%. Nung matatapos na po yung talumpati niya, tumayo na naman yung isa doon sa 2 taong natira. No? At ang masakit nga ako nito, nung kinakausap niya, plaza, ginamit pa niya yung sound system. No? Imbis na nilipitan yung 3. So natira po, iisa na lang. Sabi, lingon na naman yung MC, sabi sa kanya, ang galing ho nyo talaga. Lahat ng nauna sa inyo, hindi na kayang kumbinsihin yung 2 yan. Tuloy na po nyo, makukuha na natin lahat. Natapos yung talumpati, hindi naman siya iniwanan ng kahuli-huling kausap. Nilapitan niya ngayon at sinabi niya, maraming salamat. No? At siguro naman, ngayon kumbinsido ka na. Ang sagot po nung huling taong nasa plaza, sa totoo lang po, bago pa kayo dumating, kumbinsido na ako. Ang patunay po niyan, yung sound system na ginagamit nyo, akin po yan. Ngayon na natapos na kayo, iuwi ko na ho yung sound system ko. Senate President Frank Drilon, Speaker Sonny Belmonte, members of the Cabinet present. Siyempre ang ating pinaranggang Mar Rojas, ang ahalin hinu sa atin. Ang buting may bahay ni Jessing, ating magiging Vice Presidente, Leni Robredo. Ating mga kandidato sa Senado, baka nakalimutan nyo si Frank Drilon, tumatakbo. Ating representante ng kababaihan at ating mga kapatid ng Muslim, si Ina Ambuloto. Ang sobra pong namayat ng dating kalihim ng katarungan, Laila de Lima. Ang malapit na hong maging Islim ulit, ang ating kaklaseng si TG Gingona. Kilala na po yung dating kinatawan, Risa Ontiveros. Siyempre kasama rin po natin si Ping Lacson, kaya lang baka wala akong ngayong gabi. Si Mark Lapid. Maliwanag hong 2 taon ng tanda sa akin. Si Chris Paez, naka-co-op natco. Si Kiko Pangilinan. Si Igot Petilla, si Ralph Recto, si Joel Villanueva ang na-delay ang mga flight. Kung pwede lang raw magkaroon siya ng pakpak, hindi na siya sasakay ng aeroplano. Hindi, totoo yun. Para nakatatlong delay na ho yung flight niya. Okay po. Si Congressman Jerry Treñas. Ating butihing Mayor Jed Mabilog. Sabi ko kay Jet, para kaya ata nag-Ironman contest, bakit kada makita kita, lalo kang paslim ng paslim? Alam ko naman yung problema dito sa lungsod ng Iloilo, parati niyang tinutugunan. Hindi naman siguro nababaon sa problema. Pero talaga gusto niyan lalong mapagigting ang serbisyo sa inyo. Ang matagal na po nating kasangga, ating butihing Gobernador Art Defensor.
Sa lahat po ng mga kasama natin sa iba't ibang local government units, honored guests, fellow workers of government, mga pinalangga kong kasimanwa, maayong gabi sa tanan. Hindi ako kandidato kaya may time limit rin ako dito, no? Noong 2010 po, tinanong ko, paano ba ang pinakamagandang paraan para humingi ng tulong sa ating mga kapatid na Ilonggo? Ang sabi po sa akin nung aking napagtanungan, sabihin ko daw po sa inyong lahat, madamo gali ang gwapa diri sa Iloilo. Naalala niyo yun, ha? Okay. Dali na po. Ngayon po, dahil hihilingin ko ulit ang inyong tulong at kung pwede mas matindi pa, ang pinayo na naman po sa akin ng aking Ilonggo language instructor, ito naman daw ang dapat sabihin ko, sapagkat damo sang mga gwapa diri sa Iloilo. May time limit lang ako talaga dito. Hindi, isa na yung total kukwento ko. Alam niyo, muntik na ako kung naging transplant dito sa Iloilo Okay? Papaliwanag ko kung bakit. Nung araw ho, palagay ko, first year high school ako, may kaibigan ng tatay ko na pamilyang dito sa Iloilo. Huwag ko na kung babagitin yung apelido. At lahat po ng mga anak nila talaga naman hong guwapang-guwapa. Yung punto ron, parang maski sino sa kanila, okay sana. Okay. Ang problema ho, dumating yung martial law, di na ho namin nakahalubilo. Tapos nung patapos na yung martial law, taong 1984, meron tayo sa kaibigan dito sa Iloilo, ang ngalan ay Carmela Bores. Sabi niya sa akin, kilala niya itong pamilyang to. At tila yung isa sa mga anak ay nakabalik dito sa Iloilo City. Sabi ko ba, tadhana na to. Pagkakataon ko na. So sabi niya sa akin, sulata mo, itiyahatid ko. Bilis ko sinulat. Ang ganda ho no sulat. No? Mga 5 pahina pa nga ho yata yung sulat Inabot ang sulat at pagkatapos nakita kami ni Carmela. O Carmela, kailan ko makikita? Sabi sa akin, siguro matatagalan. Sabi ko, bakit naman matatagalan? Nung inabot ko yung sulat, sagot sa akin, ikakasal na Rosa in 2 weeks time. Kaya ang tawag ho dyan, tadhana. Kaya sa inyo magba-Valentine's next week, buti pa kayo. Okay. Dito na po tayo sa mas seryosong pakay natin nung ano. Alam po ninyo, noong September 2009, noong panahon na hindi pa ako nagdesisyong tumakbo, lumabas ang survey ng SWS sa pagkapangulo. Sabi po ng survey, ang suporta raw po natin ay nasa 60% na pabor sa ating manalo. Kung ganoon ang magiging resulta ng eleksyon, miski po buuin ng ating mga katunggali ang natira, kukulangin. Diba? Kukulangin pa rin po sila. Kaya nga, tila nagkaisa silang lahat na ako ang parating atakihin, laitin, at saka yurakan ng pagkatao. Pero alam naman po na nangyari, dahil sa mainit na pagsuporta rin po nyo at iba pa natin mga kababayan, nang matapos ang halalan, nasa 42% ang kabuong bumoto po sa atin. Higit pa rito, nang lumabas ang Pulse Survey noong taong November 2012, pumalo na sa 80% ang ating trust ratings. Hanggang ngayon, pababa na po tayo sa pwesto, majority pa rin ang tao, tiwala po sa atin. Ayon sa Pulse noong December ng 2015, noong lumipas sa taon, approvals rating natin po ay nasa 55%, ang disapproval 15%. Yung diferensya po ay palagay ko babalik sa hanay natin. Patunay po ito, alam ng ating mga boss ang totoo at di sila nagpapabola. Noong panahon ng pinagtulong-tulungan ako, may lumapit sa akin at pampalubag loob, nagpaalala sa akin sa kasabihan na ang punong hitik sa bunga ang siyang pinupukol. Ganito din po ang sitwasyon ng inendorso nating papalit sa atin na si Mar Rojas. Maaga pa lang, napakarami na ring naninira sa kanya. Tingnan nyo naman ho,
May isang kandidato ang sabi, "Hoy, bago tayo magdebate, Mar Rojas, mag-number 1 ka muna." Pero wala naman po silang ibang ginawa, kundi tulugsiin si Mar. Lalo tuloy lumilinaw. Bagaman hindi pa lubos na lumalabas sa mga survey, alam na sa dulo kung sino ang pinakakatunggali nila. Siya ang may may K. Okay? Ano po yung K? May kakayahan, may karanasan, may konsensya, may katapatan, may kalingat pagmamahal sa kapwa, at ang pinakauliho, may kurina pa. Baka napansin rin po ninyo ang ads na inilalabas natin, simple at di pa bongga. Diretso tayo at nagsasabi lang ng totoo. Sa akin po kasi, ang tunay namang tagapagsalita ng ating kampanya ay hindi ako, hindi si Mar, hindi si Lenny, hindi ang ating mga kandidato, kundi ang lahat ng mga kababayan nating nakikinabang at tinutulungan ng tuwid na daan. Ang atin po, gawin lang ang tama at ang mga boss na natin mismo ang mag-aangat sa ating kandidatura. Isa nga pong referendum ang darating na halalan. At ang tanong, tama ba ang direksyon tinatahak natin sa tuwid na daan? Bigyan po natin ng ilang detalye. Tama ba na ang dating tinatawag ng Sick Man of Asia naging Asia's Rising Tiger na dahil napalago natin ang ekonomiya? Tama ba na sa tuwid na daan ang Patawid Pamilya Pilipino program na dating ginagamit sa pamumulitika ay umaakay na ngayon sa mahigit 4.4 na milyong kabahayang benepisyaryo? At doon sa bilang pong yan, 7.7 milyon na po ang naiangat sa poverty line. Tama bang mula 51% noong 2010 ang naabot ng PhilHealth, ngayon po 91% na po ang coverage ng naaruga ng PhilHealth? Tama ba ang sunod-sunod na pagtatayo natin ng mga infrastruktura na dekada-dekada nang inaasahan ng ating mga kababayan na ngayon lang po napupuno at ginagawa? Tama ba ang modernisasyon at pagpapaunlad natin sa ating unipormadong hanay na matagal na ring napabayaan? Tama ba ang pagtutok natin sa kapakanan ng taong bayan kaysa sa pansariling agenda lang? Dito po sa inyo, tingnan natin ang pagbabago. Para sa infrastruktura, ang nailan lang ng pondo ng sinundan natin para sa inyo mula 2005 hanggang taong 2010, nasa 9.22 billion pesos. Sa atin, mula 2011 hanggang 2016, pumalo na ito sa 26.12 billion pesos. Sa gabay ng ating mga local leader sa pamumuno ni Senate President Frank Drilon, meron na kayong natatanging pasyalan na Iloilo River Esplanade. Meron pang world-class na Iloilo Convention Center. Ang mga kalsada ninyo, malawak na, may bike lanes pa, at kung kailangan pang palawakin, meron na nakaambag na lupa para tayuan ang dagdag na kalsada. Di lang mas ligtas, mas episyente na rin naihatid ang mga produkto nyo sa merkado. Tinagurian na rin po kayong seafood capital. Linawin ko lang po, di ako nagpaparnig kina Mayor Jed Mabilog, Governor Art Defensor, isama na rin natin sina Congressman Cadjo Corseta, Congressman Jerry Treñas. Sakaling papadalan ninyo ako ng seafood, lalo na yung tinatawag na diwal, papaalala ko lang na maluwag-luwag pa ang espasyo sa ating sasakyan. Pera biro po. Talagang pag nagtuloy-tuloy ang daang matuwid, di na ako magugulat kung maibalik sa Iloilo ang bansag na Queen City of the South. Ngayon po sa aking pakiwari, wala namang nasa tamang pag-iisip ang magsasabing nangyayari ang lahat ng pagbabago ngayon dahil nag-astang tamad lang tayo. Malinaw, hindi tayo nagbakasyon at tumunganga para hintayin lang bumagsak ang anumang bunga. Bagkus, inaral natin ng husto ang pinakaugat ng bawat problema,
kumayod tayo para maisaayos sa mga ito at ngayon tinatamasa na natin ang mga positibong bunga nito. Mga kasama, kasagsagan na po ng kampanya. At itong mga senador natin talagang piling-pili. Maraming gusto sumama pero sila po ang ating napili. Narinig na nga po ninyo ang iba o ang lahat sa kanilang magsalita. Sa mga susunod na araw, lalo pa ninyong malalaman ang kanilang plataforma. Ang importante, ihalal natin ang mga tamang kandidato. Halimbawa po, sa usapin ng kapayapaan sa Mindanao, 200 milyon sa ating mga kababayan, 100 milyon sa ating mga kababayan ang apektado sa pagkaudlot ng pagpapasa sa BBL. Ang masakla po, dito tila dadalawang senador lang ang nagkuntsabahan. Pinagkatagal-tagal pong inalabas ang report ng komite, kahit nga po sa mahuling araw ng session ay di pa natapos mag-interpolate ang kakuntsaba. Ang sabi ko po noon sa mga tumutulig sa BBL, ano ba ang mungkahin ninyo o alternatibo sa BBL? Wala naman pong inilapit sa atin. Ngayon, nasa na po tayo? Di nasa pareho pa ring sitwasyon na siyang di naging lunas sa matagal ng kalagayan ng Mindanao. Mga boss, ganyan po kahalaga ang legislatura. Kaya kailangan ang mga senador na pipiliin natin talagang tama at nararapat. Ngayon po, kasama natin si Mar Roxas. Ilan kaya sa mga gusto maging Pangulo ang kayang sabihing harapan na kaya nilang magsakripisyo para sa bansa? Si Mar, klaro, matindi ang ginawang sakripisyo. Noong taong 2010, siya ang orihinal na pambato ng partido sa pagkapangulo. Handang-handa na siya noon at marami nang napaghirapan sa kanyang pagkampanya. Pero ano po ang ginawa niya? Alam niyang ang pangarap namin para sa Pilipinas ay isa. Kaya wala nang mahabang usapan, wala nang debate. Kami ni Bud Chapad ang unang kinausap niya na magdesisyon siyang buwaba para bigyan daan ang aking kandidatura. Wala siyang hiningin kapalit. May iba ho bang nakagawa ng ganyang katinding sakripisyo? Pagkatapos ba, may narinig ba tayo sa kanyang reklamo? Kita naman po ninyo. Nagsilbi pa siyang kalihim ng DOTC at DILG. Kapag may emergency o sakuna, siya ang first in at siya rin ang last out. Nariyan siya hindi para magpa-photo op lang, pero para siguruhing ligtas at nasa ayos ang lahat. Di ba yan ang pagsasabuhay ng sinasabi nating bayan bago sarili? Nandito po sa ating harapan si Leni Robredo. Alam naman nating talagang pinagtagpo sila ni Jessie. Pinatunayan nila ang kasabihang the sum is greater than the parts. Di po magagawa ni Jessie ang kanyang serbisyo kundi dahil sa suporta ng kanyang may bahay. Gayun din, katuwang ni Leni si Jessie, simula pa lang ng kanyang buhay lingkod bayan. Alam na alam din ni Leni ang ibig sabihin ng sakripisyo. Biyuda po siya, pero napapalaki niya ng tama ang kanyang mga anak. Ngayon, nawalay man sama ang kanyang mag-iina, hindi sila napapaghinaan ng loob. Bagkus, nagiging bukal pa ng lakas sa ating kampanya. Isa pa pong halimbawa, nang tawagin siya ng kanyang distrito para ituloy ang progreso sa Camarines Sur, nanindigan siya kahit pa ang kalaban niya makapangyarihang pamilya. Ngayon naman, nang tawagin natin siya para tumakbong Vice President, tinanggap niya rin ang malaking hamon dahil alam niyang ito ang higit na nakakabuti. Alam po nyo, napakahalaga ng posisyon ng Vice Presidente. Di pwedeng nariyan ka lang para magpapogi at gamitin ang pwesto para sa sariling ambisyon. Ikalawa ka sa pinakamataas na pinuno ng bansa. Anumang oras, pwede kang pumalit bilang Pangulo. Napapag-isip nga po ako, paano kaya ako noon pa? Katambal ko na si Mar bilang VP. Sigurado ako, mas malayo pa sana ang narating natin. Kaya huwag po natin kalimutan. Huwag po natin kakalimutan, ganyang kahalaga ang pagpipili ng tamang tandem. Ngayon nga pong panahon ng kampanya, siguradong maraming manliligaw po sa inyong mga boto. Maraming magbibitiw ng matatamis na salita, mangangako ng buwan at araw
Pero ang totoo, sarili lang naman nila ang kaya nilang mahalin. Naalala ko nga po isang kantang madalas kong pinakikinggan. Ang kantang pong Panalangin para sa Pagiging Bukas Palad. Ang sabi po sa lyrics ng awitin, Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo at magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo. Mga boss, mga pinalangga kong Ilonggo, tingnan niyo po ko, mata sa mata at harapan ko pong sasabihin sa inyo, sina Mar at Lenny isinasabuhay ang mga katangang ito. Sila ang mga pinunong itutuloy ang positibong transformasyon sa ating pulipunan. Sila ang magdadala sa atin sa tuloy-tuloy na asenso at pagangat. Sila ang may kakayahang magsakripiso at higit sa lahat, may wagas na pagmamahal, hindi sa sarili, kundi sa Diyos at sa kapwa at sa bayan. Walang kaduda-duda ang magpapatuloy po at magpapalawak sa daang matuwid ang magdadala sa atin sa katuparan ng ating mga pangarap. Walang iba kundi sila Mar Roxas at Lenny Robredo. Kaya po mga boss, mga pinalangga kong Ilonggo, ang masunod nga presidente sang Republika ng Pilipinas, Mar Roxas. Maraming salamat.